Habang ako ay papauwi papuntang Tansa, Cavite, may nadaanan akong nagtutulak ng motor dito sa C5 Extension, Parañaque. Kaya huminto ako sa unahan para siya ay tulungan. Pumirik si sir. Dahil alanganin na akong bumalik sa kanya mga lodi, hinintay ko na lang siya dito sa taas ng tulay para tanungin kung gusto niya magpatulak hanggang bahay. Kung sakaling simple lang yung problema, aayusin ko na lang dito sa kalsada. Tulak tayo. Nawala ka ng... Ayaw mandar sir? Ayaw mandar? Ha? Saan ka na uwi sir? Saan ka na uwi? Akala nga ni Idol ko konti na lang ang kanyang gasolina, pero nung kanya itong binuksan at sinilip yung tangke, maraming laman pa nga ito. At sa mga oras na to, tulak na lang talaga ang naiisip kong paraan. Walang gas? Tara sir, tulak kita. Gusto mo? Tulak kita? Ha? Bago pa nga kami magtutulak, susubukan ulit pa andarin ni sir ang kanyang motor. Baka sakali mag-start na. Pero nung pinupush-start niya nga ito, doon ko na nakita ang problema. Paubos na pala ang laman ng kanyang baterya. Mahina ang battery. Mahina ang battery. Sa mga ganitong problema ng motor, apat lang ang nagiging dahilan. Luma na or kaya sira naman yung battery, defective na ang regulator, or kaya sira ang stator. At pinakahuli, pwedeng may problema ang wiring. Dahil natumbok na natin ang problema, doon namin to aayusin sa unahan kung saan may gasoline station. Gusto mo doon tayo sa stoplight, sa gasoline station, ayusin natin. Gasoline station dyan. Itulak muna kita. Delikado dito sir eh. Itulak kita. Mahina oh. Doon natin ayusin sa gasoline station, tara. Sir. Kung sakaling isa ka sa nakakaranas ng ganitong problema sa motor, huwag na huwag agad kayo bumili ng mga piyesa. Baka kasi yung papalitan nyo, akala nyo sira, yun pala hindi. Magugulat ka na lang, pinalitan na ng bago pero ayaw pa rin. Sa pag-troubleshoot kasi ng ganito, may pattern tayo. Oh, dyan tayo, sa gilid. Kumukurap-kurap yung panel board mo eh. Kumukurap-kurap. Ayan oh. Hindi kaya. Walang kick to no. Ah. Parang pay-pay niya, nabungit. Bibilihan ko pa ng ano. Subukan natin i-jump start sir. Tinisiris ko to dun sa isang motor ko eh. Ha? Umaga, tinisiris ko siya. Oo. Bago ko pa nga gagawin ang pag-jump start ito mga lodi, babasahin muna natin ang voltahe sa kanyang battery. Sa ganitong paraan malalaman natin kung saan talaga yung sira. At tatanungin na rin natin si sir kung gaano na nga katagal ang kanyang motor. Pag kinonvine mo ang result ng multimeter at statement ng owner, doon natin malalaman ang pinakapuno ng problema. Nung sinabi ni Idol, second hand siya sa kanyang motor. Nabanggit niya rin na 4 years na nga ito. Tapos yung reading ng ating multimeter pumapalo lang sa 13. Ibig sabihin battery na nga ang papalitan dito. Kasi kung regulator ang sira, sobrang labo na pumalo pa ito ng 13. At good news mga lodi, umandar pa nga ang kanyang motor. Kahit papaano kinakaya pa ng regulator supplyan ang kanyang battery. Kaya sabi ko sa kanya, kung sakaling alanganin ka, pwede naman kitang itulak hanggang makarating ka ng bahay. Pero ang sabi niya mga lodi, kaya pa naman siguro ng motor niya. Kaya naman hinayaan ko na lang siya. Pagkatapos ko nga matroubleshoot ang kanyang motor, babayaran niya nga ako. Sabi ko sa kanya, Lodi, wag na. Idagdag mo na lang yan, pambili ng baterya. Alam niyo mga Lodi, napakasarap kasi ang feeling kapag tumulong ka na walang kapalit. At sa oras na ito mga idol, pabalik na nga tayo sa kalsada para ipagpatuloy ang ating biyahe papuntang Tansa, Cavite. At ride safe sa inyong lahat mga Lodi.